Sir, alam mo ba na higit 11 years na ako dito pero ni minsan hindi pa ako nakatikim sa OWA na yan. Tas lagi ako nagbabayad ako sa OWA. Nagpunta ako noong 2019 nung nagbakasyon ako, wala naman ako nakuha. Kaya hindi kami naniniwala dyan. Pagpunta mo doon, dami nila kailangan documents. Tas wala rin yun. Yun, shoutout po sa iyo, Ma'am Belma Madawin. Ayan. So dito nag-comment si Ma'am Belma regarding po dito sa ginawa kong content about sa OWA. Yes, totoo po yun. Marami pong nakakaranas talaga dito. Imagine mo, 11 years siya. Ito guys, patunay ito, nagme-message sa akin. Hindi lang po galing sa akin. Kaya pag uwi ko, susubukan ko talaga na personal na totoo talaga na ganito po yung ginagawa, kasi ito hindi naman po ata sila magsasabi ng na magsisinungaling na hindi nila susubukan, kasi 11 years nga di ba? Kasi nakita nila sa YouTube while nandito sila sa abroad. Okay, nakita nila sa social media na yung mga OWA nagsasabi na pumunta lang po kayo sa opisina, personal mag-inquire regarding dito sa mga OWA program na ito. Bagkus ito pumunta yan to proof yan na wala namang nakukuha. Tapos pupunta doon, dami nilang requirements. Parang yan po yung strategy. Dadamihan talaga ng requirements para hindi makakakuha. Again, ulitin ko guys, baka may makakapanood ng mga OWA personnel o si Sir Arnel na hindi naman ako again sa government natin about OFW. Ang sa akin lang, ito, totoo po kasi. Reality po kasi, realidad talaga na nangyayari po talaga ito, Sir Arnel, o dun sa mga OWA, DMW man yan, okay? Hindi ko po binabasya na kung napanood nyo naman ito, sana mag-isip din po kayo. Diba? Ano ba yung dapat? Tapos sabi naman ni Oberta Bor, ayan, puro lang drama yan. Kung ano-ano sinasabi, wala naman, paasa lang. Yes. Actually, sobrang dami nyo po nababasa kong comment. Saan po ako maniniwala? Diba? Kasi sila nakaka-encounter Okay, so bago natin pagpatuloy mga idol, baka naman pwede, kung hindi ka pa nakasubscribe, naligaw po kayo dito sa aking YouTube channel, baka naman pa-subscribe. Ayan, i-click nyo na lang po yung all para tuwing mag-upload ako, kayo po yung nauunang nanonotify. Okay, more in OFW po yung topic natin So kung napapansin nyo na sasakyan ako, naghihintay po ako ng aking alaga papuntang college naman. So natapos ko na yung high school, college naman. So ganun po ang trabaho na isang driver o family driver. So ito naman, ang sabi ni Jubibi. Nga pala, maraming salamat sa mga bagong subscriber ko, So magtulungan po tayo mga kapwa kong OFW, okay? Sabi naman ni Jobib 8391, ganyan lang sila sa salita, wala sa gawa. Puro ngawa lang ang OWA. Kapag pumunta ka doon, wala, sayang lang punta. Sayang lang din pamasahe mo at oras, di bali maglaba ka na lang doon, di ba? So, kita nyo naman, siguro naman yung mga kapwa kong OFW hindi naman nagsisinungaling ito. Kaya nga pag uwi ko, pag nagbabakasyon ako, susubukan ko naman pumunta sa OWA. Doon ko papatunayan na maraming ganito, maraming ganyan, wala ka makukuha. Ay doon ako magpuputok talaga, magbaga dito sa social media. Okay, pero sa ngayon nagbabase ako sa mga comment na wala naman talaga. At naniniwala po ako sa mga kapwa kong OFW. Kumbaga, di ba sabi ko sa mga past video ko, simplihan nyo lang naman yung mga requirements. Basic lang ba? Di ba? Basic lang. Kasi para sa akin 80% OFW, okay, nasa bahay, kasambahay. Kasi nga mabilis matanggap po 'yon, 'di ba? Kung gaano nyo kabilis silang mapaalis, okay? Mapaalis papuntang abroad bilang isang kasambahay. Sana ganun din po kabilis kung kailangan nila lang tulong. Yung mga dokumento hinihingi nyo, daig nyo pa yung dokumento ng papuntang abroad 'Di ba? Ang daming mga chichiburche requirements. Lahat naman kailangan ng requirements. Ang ano ko lang, suggest ko lang, yung simpleng basic lang. 'Di ba? Hindi na kailangan, kung talagang willing kayong tumulong, kung willing kayong tumulong talaga sa mga OFW, imagine nyo 10 years hindi po biro 'yan. 'Di ba? Buti pa nga diyan sa Pilipinas, 10 years ka kahit sales lady, security, ano man yung mga trabaho natin, may nakukuha pong mga benefits yung mga ano natin diyan, empleyado, 'di ba? 13 month end of service. Samantalang dito sa abroad, itinaya na yung buhay ng isang OFW,
'Di ba? Iniwan niya yung bansang Pilipinas, iniwan niya yung pamilya niya, mga anak niya, mahal niya sa buhay, 'di ba? Para mabigyan ng magandang buhay at nagdadala ng pera ang mga OFW para lumaki yung income ng Pilipinas, 'di ba? Isa sa mga OFW, isa ang OFW remittance ang nagbibigay ng magandang ekonomiya diyan sa Pilipinas. At sinabi po 'yan lahat ng mga presidente na 'yan, lalo na ito si PBBM. Imagine niyo 'yon, ang laki ng naibibigay, ilang milyon ng mga OFW sa iba-ibang bansa. Milyon po. Imagine mo kung may nagpapadala 20,000 isang buwan. Sabi natin 20,000, pinakamababa na sahod na lang yan sa mundo pag nagpapadala, Middle East. E paano pa yung mga nasa Amerika? Sa ibang bansa, malaki kung nagpapadala, 50,000, 80,000. Every month, i-times mo yan, ilang milyon ang OFW. Doon pa lang, ang laki na nang naipapasok ng mga OFW na iba't ibang bansa, di ba? Ng pera sa kaba ng bayan. Tapos ngayon, ang gugulo ng mga politika ngayon, di ba? Hindi pinapansin mga OFW. Di ba? Away dito, away doon, kurakot dito. Saan galing ang pera? Isa sa mga kinukuha nila is galing sa remittance ng OFW. Di ba? Pero pag election, pupunta ngayon sa abroad, kukumustahan ka mo yung mga OFW, kumusta kayo? Ako, para sa mga kapwa ko OFW, wag po natin iboto yung mga politiko na pumupunta dito tapos hindi nyo nakikitaan na nagtatrabaho, gumagawa ng batas about OFW. Wag nyo na iboto. Buti pa hindi bumoto pagka ganun. Piliin po natin yung mga politiko na may pusong OFW. Hindi lang yung gagawa ng batas about OFW. Hindi naman katotohanan. 'Di ba? Ang gulo ng politika ngayon, oh. 'Di ba? Tayo, wala. Tunga nga tayo mga OFW. Kaya maging wais tayo. Ngayon, nasa na yung mga OWA, nasa na yung mga DOLE? Ang pinakikita nyo lang yung natutulungan nyo, ilan. Pero yung actual na nangihingi ng tulong, end of service. Lagi ko talaga isisingit yung end of service. Indemnity. End of service or indemnity. Isa lang po yan. Tapos yung vacation leave. Nasa na po yun? Di ba? Sasabihin nyo, kunin nyo sa amo nyo. Hindi nga eh. Walang katotohanan yun. 0.001% lang yung nagbibigay ng mga amo. Pero the rest, hindi. Sabi ko nga doon sa nakarang video ko, kung ang lahat ng amo is nagbibigay ng mga benefits, tulad ng end of service, di ba? Vacation leave, saan ba mapupunta yung pera na binibigay sa amin? Di ba? Papunta sa Pilipinas. Ilang milyon tao nun? OFW, di panibagong pera na naman sa Pilipinas, di ba? Malaking ekonomiya na naman may dadagdag. Di ba? Paano? Yung mga gobyerno natin hindi masyado nagpupush. Parang wala lang. Gumagawa ng OFW program pero pinakikita lang nila libreng pahiram. Okay, libre daw yung puhunan. Wala namang libre ngayon eh. 150,000 to 1 million. Yun lang pinakikita, pero kung yung screenshot ng requirements, napakabilis lang nawala. Paano? Pagdating mo doon, ito yung requirements, is easy, security exchange, kailangan may affidavit ka, kailangan register ka dito, ganyan. Ay, nako. Yung ang papeles sa agency, hirap na hirap mag-fill up kami sa dami. Paano pa? Kukuha pa kami ng mga requirements para lang makautang. Tapos grupo pa. Saan pa kayo makakahanap ng grupo na kabarangay nyo? Sana all. May kagrupo. Tapos 150 lang makukuha, 150,000 sari-sari store lang, kulang pa. Mag-aaway-away pa yung mga OFW na yan. 'Di ba? Focus kayo sa individual para at least do sa mismong tao, OFW, matutulungan nyo kahit nga 1,000 per month at least may katotohanan buwan-buwan. 'Di ba? Kung ma-approve pa yung pension na 'yon. Ewan ko lang kung ma-approve pa yung pension na yun, pagdidibatehan pa yan. Di ba? Kung kakaltas pa yan sa ating pinaghirapan, galing din sa OFW pension na yan, wag na. Di ba? So, yun lang naman yung concern ko. Okay? Hindi po tayo titigil pagpo-post about sa mga OWA, yung mga comment nyo. So, iabot po natin, no? Ipaparating po natin nila na makapag-isip sila na panibagong programa na makatotohanan, yung abot kamay na mga requirements na yan. Okay? So, yun lang. Agang-aga. Yun lang. So, ingat kayo mga OFW kapwa ko. Okay? OFW is not a lifetime dyan. God bless and bye-bye.